Hello, Lizzie. Hello. Yeah. So DMZ. Yeah, DMZ to work. Wilson. Wilson, one Yeah, person. that Nice one. to meet you. Good morning. Oh, perfect. Oh. Puno ng mga landmine. Dahil sa sobrang lamig, nanigas na alak ng North Korea. Mamaya maiwan ako na papunta ng North Korea. Or ang tinatawag nilang DMC, required mag-military service for 10 years. This view, dami pa rin mga tao. Kamsahamnida! Good morning, and it's our second day here in Korea. So today is Saturday. So pupunta tayo sa isang tour na kung saan is isa sa mga pinakamahigpit na border sa buong mundo. So guys, pupuntahan natin and i-explore natin ang DMZ line between North and South Korea. Binabantayan nila itong DMZ line na to. Currently guys, the temperature is -10 degrees. So, ang date natin ngayon is January 3rd, 2026. Ngayon guys, papunta na ako sa meetup kasi ang meetup dito guys is sa Hongik University Station 3. So, hindi ko pa siya alam. I-explore pa natin but yeah, yun yung agenda natin for today and samahan nyo ako guys. I-explore natin sabay-sabay kung ano nga ba ang meron sa DMZ line. So, samahan nyo ako. I-explore natin tong activity na to. Let's go! So, bali guys, etong area na to is Sinchon area. And then kapag dinerecho kasi natin yan, ano na yan Ewa Women's University, yung pinuntahan natin kahapon, tsaka Yonsei. So papunta na yan doon. Himala kasi -10 degrees ngayon. Medyo hindi siya ganun kalamig compare ng mga nakaraan. Like yung unang tontong natin dito, -12 degrees, di ba? Sobrang lamig. Pero so far, hindi siya ganun kasakit sa balat Hindi nananapak. Nangungurot lang. Let's go. And meron din ditong olive young. Ayan. Diyan tayo bumili ng ating moisturizer sa ating mukha and hand creamer sa ating kamay. So, alam mo na, kasi nga, pabilis mag-dry. And, ayan, bumili tayo. Pwede pala dito mag-exit. Kasi doon tayo guys doon tayo nag-exit palagi. Doon sa exit 4. Okay. Meron din dito guys ng RTC Coffee. So this is how it looks like, the Sinchon area. So pwede rin kayo dito magstay guys may ano rin dito exit 2. Okay. At least noted ko na siya. Exit 2 and then exit 3. Okay, noted. Meeting point sa Hongik University at 8 a.m. So before 5 minutes daw dapat nandun na. So, nag-message yung tour guide natin na dapat before 5 minutes ng departure time, which is yung 8 a.m. andun na. So, currently 7:08 a.m. pa lang. O, di ba? On time tayo. Ay, actually, hindi on time. Sobrang aga natin. And plano ko din kasi guys, mag-almusal muna. Kasi nga, sabi nga nung tour guide, bawal daw kumain sa loob ng bus. So, yeah, kaya inagahan ko. Walang katao-tao, no? Kaya medyo nakakabisado ko na yung station, guys, kung saan tayo nag-i-stay. Hindi pala, guys. Hindi ko pa pala kabisado. Saan na ngayon? Green line tayo, Ayan, naligaw na naman ako. Wait lang. Saan na nga ba tayo? Sa 2? Sa 2 na nga ba tayo? Wala, naligaw na naman ako. Number 2 ba? Parang number 2. Sige nga, pasok tayo dito. Ay, ang bango. Wait lang guys, kukunin ko muna yung T-Money card ko. Wait lang. Okay, nakuha ko na. Hindi ko kasi alam guys kung dito Pero number 2 Sige nga, tara. Let's go.
Hindi ko lang sure guys kung tama yung dinaanan natin. Kasi, pero alam ko number 2 tsaka isang station lang. But let's see. Sorry na. Bigyan nyo pa ako ng isang araw. Makakabisado ko na. Isang araw pa. Ayun, merong map. Wait lang. So, andito tayo ngayon, Sinchon. Ay, mali! Sa kabila tayo. Hala, kabila tayo, guys. Hala, mali tayo. Ano ba yan? Ay, no, kasi going to ano tayo eh. Hongik eh. Hindi tayo going Ewa. Ayan, guys, lumipat tayo sa kabila. Sa kabilang side lang, pero green line pa rin. Kasi mali yung way eh. Papuntang Ewa Women's University yun. Papunta tayo ng Hongik. So, andito na tayo. Tingnan nga natin kung tama. Ayun! Okay. So, sa kabila pala yun. Okay. So, ayan guys, kung makikita nyo. Ayan o. Sinchon going to Hongik University. So, dyan tayo. Mali pala yun. Ayun na, padating na yung train. Ang kulit ng tunog ng train eh, no? Tuwan-tuwa talaga ako. But anyway, pasakay na tayo guys. From Sinchon going to Hongik University. Okay guys, andito na tayo ngayon sa Hongik University Station. So, ang gagawin natin is mag-exit number 3 tayo. So, I think ito yon, no? Tama ba? Ayan eh, number 3. So, tara. Ay, may mga locker din pala dito, no? T-Locker app. Install the T-Locker app. Kailangan pa mag-install. Scan QR code. Open the app. Select a locker. Take out button. Enter password. Okay. So, kailangan nyo pala guys mag-download ng T-Locker app if you want to put your things here. So, meron naman yung mga sizes, kung makikita nyo. Ayan. Merong parang small, tapos medium, tapos merong ding large. Ayan. So, ayan. Andyan naman yung instruction, guys. Hindi naman kayo malilito. Share ko lang sa inyo kasi nadaanan natin eh. Para if ever na, alam niyo yon, gusto niyo mag-store ng luggage nyo. Ginawa namin yan actually nung nasa Japan kami. Nag-store kami ng luggage. Kasi nga, anong tawag dito? Hindi pa namin check-in that time. So, ang ginawa namin, in-store muna namin yung luggage namin sa isa sa mga train stations sa Japan. So, ayun. Nagtataka ako dito, guys. Para saan tong linya na to? No? Pero ito guess ko lang etong yellow line na to, siguro, para yan sa mga sa mga blind ganon, mga blind na tao, para meron silang instruction. Hula ko lang guys So comment down below kung para saan itong yellow line na to, and please feel free to correct me. I-judge nyo lang ako. Charot. Alam nyo naman ako, 'di ba? Tumatanggap ako ng constructive criticism to make it better. And hindi naman ako magsasabi sa inyo ng hindi ako sure. I'm always giving a disclaimer in case na hindi ako sure sa isang bagay. Para well-informed kayo, 'di ba? So dito tayo mag-exit, guys. Ayan, guys. Nag-ayos lang ako ng anong tawag dito, hood. Tapos ito tinaas ko. Ang sakit na naman sa ang sakit na naman sa mukha nung lamig. Ayan, palabas na tayo guys number 3, exit number 3. So dapat may makita tayo ditong olive yang. So kapag may nakita tayo, it means correct. So let's go. Exit number 3. Uy, hala, tama ba to? Ay, tama. Dito guys sa may likod, ayun, nakita ko ng olive yang. Ang kailangan natin gawin, kung saan tayo pwedeng mag-i-stay muna. Kasi ang lamig. Ayan. Ito, ayun pala, olive yang. Kailangan ko maghanap ng convenience store. Ayan na yung olive yang eh. Meron ditong Starbucks,
Ayun guys, oh, Starbucks. Pero hindi tayo pwede magtagal dito sa labas kasi malamig. Tingin nga tayo dito. Kung merong convenience store. Metro ba yung bus natin? Ha? 7:32 pa lang eh. Nice to see you guys. Perfect. Ito ba yun? Kasi kino-confirm ko muna. Baka mamaya ito na yung bus pala natin. Nalagpasan tayo. Sige, may message ko muna si yung tour guide para ma-make sure lang natin na hindi tayo maiiwan. Kasi nagtatawag si ate. Baka mamaya ako yung tinatawag niya eh. So, ayun guys, may message ko muna bago tayo bumalik dito sa Nice to See You para kumain, okay? Ayun guys, chinek ko yung harapan ng bus. Ang pangalan is Cindy. Yung pangalan ng tour guide natin is Lizzie. So, hindi ito yung bus natin. So, ayan kasi guys, may nakalagay Cindy. So, hindi pa yan. So, ang gagawin muna natin is kakain muna tayo dito sa Nice to See You. Bibili ng mga pagkain, breakfast habang wala pa yung tour guide natin. So tara guys, pumasok muna tayo sa Nice to See You. Let's go. Anong gagawin? Auto? Ay perfect. Ay guys, itatry natin to one of these days. Hindi ko lang kasi matry agad kasi sobrang lamig. Alam niyo yung nagte-trending na na coffee tapos banana milk. Tapos lalagyan nyo lang ng ganito ice, parang instant banana milk coffee siya. O, diba? Sige, tatry natin yan one of these days. Ayan. Tsaka ako na-explain yan. Yung mga yan. Pero, kakain muna tayo. Hanap muna tayo ng... Magra-rice na ba tayo? Ayan, may rice meal eh. Pwede naman. Ayan, may mga tinapay. May mga noodles. Wait lang ha. Ay, may corn dog. May corn dog guys oh. Or mag rice meal na lang. Mag rice meal na lang siguro tayo guys. Para busog-busog. Cheddar cheese burrito. Ay, mukhang masarap. Kimchi, magki-kimchi na lang tayo. Ay anong tawag dito? Onigiri. Mag-ano na lang tayo guys, corn dog, tapos mag water na lang muna tayo. Ano ba yung water dito? Ang mahal ito na lang. Ay, mag-ano na lang tayo guys, juice. Diba? Maganto na lang tayo para vitamin C, para hindi tayo lapitan ng sakit. And then mag corn dog tayo sa harapan. Corn dog ba yun? Ito this one and this one. Guys, iinit ko muna to ha, itong corn dog. Sabi kasi ni kuya 2 minutes daw. So ayun, iniinit ko muna ng 2 minutes yung corn dog. Ayun guys, tapos na tayong mag-breakfast dito sa Nice to See You. Ayan. So, meron na dito guys na DMZ bus. So, I'm not sure kung ito na yon. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Ito guys, DMZ bus. Ayan. So, I'm not sure kung yan na yung tour natin or meron pang iba. And may mga nakikita na ako ditong mga tao din. So, hindi ko alam kung kasama yan sa tour or what. Pero hinihintay ko na lang yung message sa atin ni Lizzie. Siya yung tour guide natin. So, ayun, hinihintay ko na lang yung message niya through WhatsApp. And yeah, andito tayo guys sa labas. And super lamig. Pero bearable naman. Hindi siya ganun kasakit sa wag lang hangin. I-approach na natin guys kung eto ba si Lizzie. Ayan. Yun ba yun? Naka-Korean kasi. Siya ba yun? Oh, ay, ito si Lizzie. Ito, nakita ko na. Ayan. Cold right now, right? Hello Lizzie. Hello. Yeah, so DMZ? Yeah, DMZ tour. Wilson.
Wilson. Wilson, one Yeah, that person. one. Nice to meet you. Good morning. Nice to meet you. Hello. Morning. Thank you so much. Okay. Get on the, First in the yeah, bus. the first one. Okay, Yeah. thank 만나지겠죠. 안 돼요 서두르지. Ay, ang bait ni Lizzie, guys. So, nakuha na natin. Ayan. Wait lang, guys. Magsusuot muna tayo ng ID. Para masigurado lang. Wait lang. Magsusuot lang muna ako, guys, ng ID. O, diba? Oh, perfect. Oh. Oh, diba? So, ito yung bus natin, Lizzie. Let's go. Annyeong. Ayun, guys. Nakasakay na ako ng bus. Ako na lang ata ang hinihintay. Punuan na. At saka ang dami. Punong-puno yung bus. So, ayun, nakasakay na tayo ng bus, guys. And update ko na lang ulit kayo kung ano yung una namin pupuntahan. Kasi alam ko package to eh. Hindi lang DMC line yung pupuntahan. Meron pa. So, mamaya sasabihin ko na lang sa inyo kung ano-ano yon. But for now, andito na tayo sa bus and ang daming mga kasama sa tour. Ayan, no? So, update ko na lang ulit kayo mamaya, guys. 'Cause every time you tell me I look good and that I'm doing fine, but nothing. Okay, guys, touchdown. Itong unang stop namin, ang Imjinggak Park. So, I'm not sure kung ano pa yung pwedeng makita dito, but ito yung mga kasama ko sa tour. Ayan, yan sila. Ang dami namin. Pero guess what, guys? Ako lang ang Pilipino dito. The rest puro mga Australians, mga Indians, mga Western. So, ayun guys, explore natin tong Imjinggak Park. Let's go! Papasok na tayo ng Imjinggak Park. And ayun pala guys, kapag pupunta kayo ng gantong weather na sobrang lamig talaga, isa sa mga mabibigay kong tips sa inyo is magdala kayo ng heat pack or yung hot pack na kung saan parang kapag sinishake nyo or parang pag hinahawakan nyo is umiinit. So kailangan nyo yun guys kasi kahit nakagwantes kayo, tumatagos yung lamig. Masakit guys, hindi siya yung tipong normal cold lang, hindi. Masakit talaga. So make sure lang na magbaon kayo ng hot pack or mga heat pack before kayo pumunta dito sa Korea kapag gantong season kasi sobrang lamig talaga. But anyway, ayun, may mga kainan dito guys. Ayun no. Meron ditong Boston Burger. Pero ayun guys, hindi tayo alis ng Korea na hindi tayo nakakain ng chicken dito. Ayan guys, so mga kainan dito sa loob ng parang building na to. Ayun Ito pa, may kainan din. Ayan, mga ramen. So, ibig sabihin guys, dito sa building na to, kapag pumunta din kayo ng Imjinggak Park, may mga kainan dito na pwede kayong umorder. So, ganyan. And then, ayun guys, lalabas ulit tayo. And then, papunta na tayo mismo dun sa park, sa Imjinggak. Lalabas na tayo. Let's go! Oh. Ano yan? Isa to sa mga borderline. Imjinggak. Ayan may mga barbed wire guys ang galing guys. Andito na tayo sa may borderline. Isa sa mga borderline ng DMC. Ang galing. Ayan Imagine niyo guys ang borderline kasi guys ng between North tsaka South Korea is puno ng mga landmine. So imagine sabi ng tour guide namin, hindi rin daw nila alam kung saan nakalagay or nakatago sa ilalim ng lupa yung mga landmine. So napakadelikado talaga. Those freedom bridge over there, they will connect the two railway. Can you see the broken bridge over there? That's the railway to go to North Korea. Grabe guys, sobrang lamig dito. Pasensya na, hindi na ako gumagamit ng mic kasi kailangan ko pang hawakan yung mic. And sobrang lamig dito ngayon guys. And anyway, narinig niyo naman yung sinabi ng tour guide kanina na yung broken bridge na yon is going to North Korea. Ayan guys. So ipapakita ko lang sa inyo. Ayan.
So, yung bridge na yan guys is papunta na dun sa North Korea. And then, may papakita pala ako sa inyo guys kasi nakita ko siya. Look at this! So, kung makikita nyo guys, so, mga crystal. Oh, yun nyo, oh, diba? Oh, ayan guys ha. Look, snow. May konting snow na. And then, ito guys, kung makikita nyo, para tong lake. Ayan oh. Pero dahil sa sobrang lamig, nanigas na. 'Di ba? Ito pala guys, tinatawag to na Freedom Bridge. Etong bridge na to. Ayan. So, Freedom Bridge yan. Tingnan nyo guys oh. Look at that. Nanigas na. Yung, ano ba yan? Lake or lawa? Ang dami rin mga nagtutour dito Pansin ko. Ayan oh. Mga iba't ibang tours yan guys. Dito sa DMZ. Ayan. So, ayun guys, binigyan na kami ng free time ng aming tour guide. And ayun, sabi nung tour guide namin is kung gusto daw namin mag-meet ng isang Korean defector. So guys, sa mga hindi pa nakakalam ng Korean defector, sila yung mga galing North Korea na nag-migrate dito sa South Korea. So tinatawag silang Korean defector. So ayun. And mamaya guys, i-explain ko pala sa inyo kung ano yung naging history ng Korean War, kung paano nila nabuo yung DMZ or tinatawag nilang demilitarized zone, kung ano yung naging conflict, ganyan. So mamaya i-explain natin yan isa-isa. And somehow napaka-interesting nung kwento at saka nung history kung bakit nagkaroon ng hidwaan before ang between North and South Korea, kasi isang buong Korea sila, but unfortunately due to political conflict is ayun, nagkaroon ng separation between North and South Korea. So mamaya guys, tatalakayin natin yan, i-explain ko sa inyo ng detailed para magkaroon kayo ng idea kung bakit nga ba nagkaroon ng isa sa mga heaviest guarded borderline sa buong mundo between North and South Korea. So ayun guys, mamaya explain natin yan kasi nandito pa lang tayo sa Imjang Park. Isa to sa part ng mga ng borderline ng North and South Korea. And once pumunta tayo sa demilitarized zone, explain natin yun lahat para sa inyo. Okay? I think magko-coffee muna tayo. And dito rin pala guys, gusto ko lang din pala i-add sa inyo, dito sa Imjang Park, dito din daw mabibili yung currency ng North Korea. So, ang mabibili nating currency doon is 5,000 won. So, siguro pwede tayong bumili ng souvenir noon, 'di ba? So, ayun guys, pumasok muna tayo sa loob and then maghanap muna tayo ng coffee na pwede nating inumin dito sa loob, okay? So, ayan guys. Let's go. Pasok na tayo. Ang lamig dito sa labas. Ito natin mabibili yung souvenir ng sinasabi ko sa inyo, yung pera ng North Korea. So I guess bibili din tayo dito ng souvenir nila kasi napaka-interesting, 'di ba? When it comes dun sa history nila. So ayun guys, pasukin natin 'to. Andito yung store actually. Ayan oh. Ayan. So ayun oh, ito yung mga ano nila oh, yung mga pera ng North Korea. Sige, tingnan natin. Ayun oh, individual old. Ay, ito oh, guys oh. Oh, diba? Tumingin pa tayo dito ng iba. Oh, ayan guys oh, oh. Alak ng North Korea. Ayan oh. Ito yung whiskey nila. Wine. Oh, may mga figurine din, mga baso. Oh, may mga t-shirt din na binebenta. Ayan oh, DMC. So, oh, dito may mga ano din, may mga keychain din guys oh. May mga ref magnet. Ayan, keychain. Hala, ang cute. Ang cute naman nito. Ito yung mga nakikita ko na ganito talaga yung suot nila sa mga babae, tapos ito yung sa mga soldier na lalaki sa North Korea. Grabe. Ano yan? Totoo ba yan? Totoo bang ano yan? Nakakatakot
Ayun guys, nagtry tayo mag-inquire kung magkano yung price ng old money ng North Korea. Parang isang set siya. Tapos nagkakahalaga ng 150,000 Korean won. Ang mahal! Bigla ako nag-back out. Akala ko medyo mura lang. Sabi ko, ay, ang mahal naman. Napa-back out ako bigla. But anyway, ayun, sayang. Siguro ang bibili na lang natin is magkakape na lang tayo dito since napakalamig dito ngayon sa yung temperature sa labas. Pero dito guys medyo mainit. So ayun guys, umorder muna tayo ng Americano hot dito. Ayan. So worth 4,000 won. So kailangan ko kasi talaga ng mainit na kape. Sobrang lamig sa labas ngayon guys. Talagang pagka kunyari wala kang gloves, tapos mga ilang minutes lang, manginginig ka kagad, masakit sa balat, at saka masakit sa kamay. So make sure lang guys na may proper attire kayo for winter kasi pag wala, sobrang sakit talaga. Okay guys, andito naman tayo ngayon sa observatory deck ng Imjam Park. And then kung makikita nyo guys ng close-up, ito yung sinasabi ng tour guide kanina na broken bridge na papunta ng North Korea. Ito siya guys. Ayan. So kung makikita nyo, so dire-diretso lang yan North Korea na. Ang haba ng ng borderline. Ayan no. Actually, isa yan sa mga bucket list ko guys. Isa yan sa mga gusto ko mapuntahan, to be honest. Alam mo yon, yung mga may thrill talaga. Kasi yung iba naman, yung iba naman nabibigyan ng permit para makapunta ng North Korea. And then, for example, gusto nyong mag-tour lang, ganon, parang may special permit na ibibigay sa inyo, ganon, para makapunta at makapasok kayo ng North Korea. Pero guys, grabe no, napapanood lang natin sa K-drama dati yung North Korea, yung eto, isa sa mga sikat na K-drama guys, yung Crash Landing on You, si Captain Ri, 'di ba? Dati napapanood lang natin, pero ngayon oh, wow, andito na tayo mismo sa borderline between North and South Korea. And ayun pala guys, nagtataka ako, merong cable car. Ano yan? Pwede pala yun? Ang galing ang interesting nun But yeah, ito yung itsura guys ng observatory deck dito sa Imjang Park. Ayun guys, paalis na tayo dito sa Imjang Park. And pabalik na ulit tayo ng bus. Kasi 10:07 na. 10:10 yung sinabi ng aming tour guide. Baka mamaya malate na naman ako. So ayun guys, update ko na lang ulit kayo kapag dumating na tayo sa next destination. Let's go! Okay guys, touchdown. Andito na kami ngayon sa demilitarized zone or ang tinatawag nilang DMZ. And makikita natin dito yung portion ng area ng North Korea. Ito yung dating old observatory, sabi ng aming tour guide. Ayan. Ito yung itsura niya. Tara guys, sundan na natin yung tour guide natin. And ito yung mga kasama ko sa tour. Ayan. Grabe no, napaka-historical na itong lugar na to no. Imagine no, ang daming mga real story ang nangyari dito dahil nga heavily guarded na barrier. Ayun guys, ngayon is papunta na kami ngayon sa observatory deck para makita namin ang little portion ng North Korea. And medyo elevated siya guys papunta ng observatory deck. So heads up lang guys sa mga may kasamang senior, mga kids, medyo mataas yung lalakaran nyo papunta ng observatory deck. And I'm very excited guys makita yung kahit yung little portion ng North Korea. Grabe no, heavily guarded tong lugar na to no, ng
South Korea tsaka ng US. Kasi in-explain sa amin kanina na meron ditong little village dito sa DMZ na kung saan dito rin yung base camp ng US. And at the same time, may mga village dito na may mga tumitira dito sa area ng DMZ. And ayun, hinihingal ako. Grabe, ang taas ng village. Ay, ang taas ng elevation, guys. Ayun guys, konting heads up lang. Kasi sabi nung tour guide namin is limited lang daw yung pwede naming kuhaan na picture at kuhaan ng video due to security. So hopefully makakuha tayo ng kahit konti, pero ayun guys, heads up ko lang kayo na baka hindi tayo masyado maka-capture ng video dito kasi nga pinagbabawal, and at the same time for security reason. So ayun lang guys, papunta na kami sa taas ng observatory deck. Let's go! Ayun guys, pasensya na ha kung hindi ko kayo naisama dun sa observatory deck kasi mahigpit na ipinagbabawal nila na kuhaan ng video or picture, pero isi-share ko na lang kung ano yung nakita ko dun. So basically guys, makikita mo talaga doon yung small portion of village ng North Korea, and then nakita ko din doon yung mga iba't ibang post or yung outpost pala, sorry, ng mga nakabantay na North Korean soldiers. So makikita mo talaga yung laki ng difference between North and South Korea kasi makikita mo doon yung mga villages na parang kubo-kubo lang, ganun. Makikita mo rin doon yung mga soldier na nakatayo at nakabantay sa kanilang mga outpost, and makikita mo din talaga doon yung parang line, yung borderline between ng North at saka ng South Korea. Yun lang yung may share ko sa inyo kasi hindi ko pwedeng i-video or i-take ng photo dun sa mismong observatory kasi nga bawal. And ayun, kaya shinare ko na lang sa inyo yung nakita ko dun sa taas. And ayun guys, pupunta na kami doon sa may tunnel ng DMZ na kung saan ginawa daw ng mga North Korean soldiers yung tunnel na yon, pero dinideny daw ng North Korean government yung ginawa nilang tunnel doon. So update ko na lang ulit kayo guys. It will take just 7 minutes, but when we come back, it's up to your physical ability. It's up to your physical ability. Sometimes it will take 10 minutes, if it will take 15 minutes, it's up to you. Okay guys, andito na tayo ngayon sa isa sa mga tunnel na ginawa ng mga North Korean soldiers, and andito yon sa loob. Pero hindi na tayo pumunta sa loob ng tunnel guys kasi ang sabi ng tour guide namin is kailangan namin magtanggal ng mga jacket kasi sobrang init doon. Parang mga nasa 75 meter below, kaya sobrang init talaga sa baba. So I decided na hindi na pumunta doon kasi bawal din daw magdala ng camera or ng phone kasi nga sobrang sikip lang. So ayun, since hindi naman natin mako-cover, hindi na ako pumunta doon. Pero ayun, pinakita lang doon na kung saan, kung gaano kalalim yung dinag na tunnel ng mga North Korean soldiers dito sa area na to. And actually guys, maraming mga tunnels ang dinig ng North Korea. It's just that na I think mga 3 to 4 tunnels lang ang declared. Pero sabi daw nung tour guide namin is marami talagang mga tunnel ang hindi pa na-discover dito sa demilitarized zone. Yung mga ibang tunnel daw is parang umaabot ng mga 200 kilometers. Parang sa sa Vietnam tunnel, kung mapapanood nyo yung last vlog natin doon is ganun din, napakahaba din ng tunnel na yon. Pero dito kasi guys, yung mga North Korean soldiers, ang dami daw talagang dinag or hinukay na tunnel para, well, siguro mag-spy papunta sa South Korea, parang ganun. So ayun, etong tunnel na to guys, ito yung isa sa mga pinakamalapit dito sa DMZ. So ayan guys, bibigyan ko lang kayo ng idea kung ano yung itsura papunta sa loob ng tunnel. So itutur ko kayo. So dito yung entrance guys. Ayan, kung makikita nyo. So dito tayo papasok. Ayan. So kung gusto nyo pumunta sa loob ng tunnel, dito kayo. And then dito yung entrance ng mismong tunnel. Ayan. So dyan kayo papasok. Ayan, yung mga nakikita nyong tao na yan, papunta yan sa loob ng tunnel.
And then kapag gusto nyo mag-iwan ng gamit, kasi nga gawa nga ng hindi pwede magdala ng gamit sa loob, may mga locker naman dito. So ipapakita ko sa inyo na mabilis na mabilis. Ayan, so dito pwede nyo iwan yung mga, mga gamit nyo. Kung gusto nyo ng medyo adventure, then yeah, go for it. And actually, gusto ko rin talaga pumasok ng tunnel. Kaso kung hindi ko rin ma-share sa inyo, wala din. Hindi ko rin sayang kasi hindi ko rin siya maipapakita sa inyo kung ano yung itsura sa loob. Eto guys, meron ditong picture na kung saan yung itsura ng pinaka-tunnel sa loob. Ito siya guys. Ayan, so mag-start tayo dito. Kung makikita nyo, ito yung walkway. Yung kanina pinakita ko sa inyo. Tapos ito termination point. Ayan, sunod-sunod lang naman yan. Interception tunnel. Ayan, so ito. Anong tawag dito? Lower platform. Air circulation pipe. So, dire-diretso lang yan. Ito Ayan, dito. Tapos ito guys, etong MDL na to is, ano ba ibig sabihin yan? Militar basta ganun may may meaning yan. Militar Demarcus line ba yon? Basta ganyan. Yan. So etong MDL na yan guys is ayan yung boundaries between North and South Korea. Ayan, at least nagkaroon kayo ng idea kung ano nga ba yung itsura sa loob. So ayun guys, since naghihintay tayo dito, simulan na natin kung ano nga ba ang history ng DMZ line or Demilitarized Zone between North and South Korea. Basically guys, nung time ng Joseon Dynasty is etong Korea kasi guys is parang na-occupy to before ng Japan. So ang nangyari nung time na yon, since pagkatapos ng World War II is hinayaan na magkaroon ng sariling government ang Korea. Nahati sa dalawang area which is ang North and South Korea. Ang nangyari, binitawan na ng Japan ang Korea kasi nga dati noong mga panahon ng World War II is nasakop ito ng Japan, etong Korea. So basically, binigyan sila ng kalayaan para mag-government ng sarili nilang bansa. And then until one day, nagkaroon ng dalawang government which is ayun nga yung isang communist and then yung isang republic. Kaya nagkaroon ng North and South Korea. And then dumating yung time na etong North Korea which is yung communist is gustong sakupin yung South Korea. Kumbaga parang gustong pag-isahin pero in the influence of communist na government. Pero syempre, hindi pumayag yung taga-South. Kasi gusto nila na republic and then merong kalayaan, di ba? Nagkaroon ng war between these two countries with North and South Korea. Until one day, pumasok itong Soviet Union. Itong Soviet Union, guys, is tinutulungan ang North Korea para ma-occupy ang South Korea or para maging isang buong Korea na lang under the government of communist na party. And then, sabi ng tour guide namin, within just 3 days, nasakop na daw agad ang Seoul. And then, ang iba pang part ng area ng South Korea. The only place na hindi na lang nasasakop ng North Korea that time is ang Busan, which is located sa baba ng South Korea. Noong time na sinasakop na ng North Korea ang buong area ng South Korea, dito naman pumasok ang United States of America, pati ang United Nations. So ang sinabi ng US pati ng United Nations ay hindi pwede to. Kailangan natin gumawa ng aksyon at hindi natin pwedeng hayaan mapunta ang buong lugar ng Korea na maging communist. So, nung time na yon, ang presidente kasi ng US that time is si President Truman. So, sabi ni President Truman ay hindi, kinausap niya yung mga bansa sa United Nations para tulungan yung South Korea. Ang ginagawa ng mga bansa, nagtutulungan kung kanin-kaninong pumapanig between North and South Korea. Until noong 1953, dahil sa kaliwat kanan na gera between North and South Korea, naubusan na sila ng resources, ang dami ng mga nadamay na
civilian, ang dami ng mga nasira, kumbaga parang sobrang naghihirap na dahil nga sa gera, 'di ba? So noong 1953 nagkaroon sila ng ceasefire between North and South Korea, and then doon nila nagawa yung demilitarized zone. Yung DMZ guys is dito bawal kahit anong military. And ayun, itutuloy ko lang yung kwento kasi naudlot. Paalis na kasi kami kanina. So ngayon, andito na kami ngayon sa Unification Village. And itong Unification Village guys is isa tong village na kung saan malapit sa demilitarized zone. So yun yung brief history between North and South Korea and kung bakit nabuo yung DMZ line. And isa pa siguro ma-share ko sa inyo, alam nyo ba, or alam naman siguro natin lahat, na merong or required ang mga lalaki dito pagdating ng 20s nila na pumunta or magkaroon ng military service. So, ang South Korea guys, ang pagkakaalam ko, dati required silang pumasok sa military service ng 3 years, and then 2 years, and then ngayon sabi ng tour guide namin is 1.5 years. And sabi ng tour guide namin is merong nakapagsabi sa kanya, friend niya daw ito na Korean defector, may ganun daw din na klaseng system ang North Korea. Ang mga lalaki daw is required mag-military service for 10 years, and then ang mga babae daw is required mag-military service ng 7 years. So imagine, ganun katagal yung ginugugol nilang panahon. Grabe, no? Ang dami kong mga realizations na nalaman at natutunan dito sa dalawang bansa na to between North and South Korea. And ayun guys, kung pupunta rin kayo ng South Korea, huwag nyo tong palalagpasin itong activity na to. I-book nyo rin tong DMZ tour na to kasi dito nyo talaga i-immerse yung sarili nyo dito sa history ng dalawang bansa na to, di ba? Hindi lang South Korea, pati na rin ang North Korea. So, ayun guys, if you want to book this activity, ilalagay ko na lang yung link sa baba para makapag-book rin kayo nito. Okay? Okay guys, so this is our last stop dito sa tour na to, which is ang Majang Lake. So, etong Majang Lake guys, isa siyang artificial lake. Maya ipapakita ko sa inyo kung ano yung suspension bridge na tinutukoy ko. Ang taas na naman ng elevation, hingal na naman. Pero ito siya guys, papunta sa suspension bridge. And meron din dito ang cafe. Ayan. Ayan guys. So, ito yung suspension bridge, pati yung Majang Lake. Ipapakita ko sa inyo. Ito. So, may haba daw tong 220 meters. Ayan. Though kahit hindi ko siya naintindihan, pero ayan o, L equals to 220 meters. And then B, ano yung B? Boy? Joke lang. 1.5 meters. So, ayan. Ayun yung tour guide namin. Si Lizzie. Yan. Alam nyo ba guys, si Lizzie, napakabait at friendly niya. Kanina habang nag-i-snack ako dun sa may Unification Village, kinakausap niya ako. So ayun, nakipagchikahan din naman ako. Tinatanong ko siya ng mga ilang questions, ganyan, kung gaano na siya katagal nagtutour, ganon. So mamaya interview natin siya for, quick interview lang para at least mapakilala ko siya sa inyo, okay? Wow, ang ganda ng lake, guys. Oh my God. Look at this view. Oh my God. Wow. Ang ganda. Pero take note guys ha, artificial lake daw to ha. Hindi ko alam ano ibig sabihin ng artificial lake. So ibig sabihin parang ginawa nilang lake. Human-made, parang ganon. Yun guys, nagpasuyo tayo kay Lizzie na picturean tayo dito sa suspension bridge. In fairness ha, magaling siya magpicture. So ayun guys, andito na tayo sa suspension bridge. Oh my God, gumagalaw. Oops. Oh my God. Wow. Look at that. Pero ang lakas ng alog. Wait lang guys ha. Medyo tingnan mo ang uga oh. Oh. Nakikita niyo ba yan? Nakikita niyo yung uga? Oh my God. Oops. Hawakan lang muna natin yung gadgets natin na mabuti kasi kasi tingnan niyo ha. Oh, look. Oh, 'di ba? Ang lalim niyan. Ito yung nilalakaran guys oh.
Actually pala guys, temperature check. It's currently 1 degree Celsius na lang. O, diba? Medyo kaya-kaya na natin. Pero hindi pa totally kaya na walang gloves. Masakit pa rin guys. Pero sa mukha, bearable na. Hindi na siya ganun oh my god. Hindi na siya ganun kasakit. Uy, grabe maalog. Tingnan nyo guys oh. Ayan oh, diba? Grabe yung alog oh. Sige. Punta tayo dun sa dulo. What if mahulog ka dito no? Mabubuhay ka pa kaya? I mean, siguro mabubuhay ka pero yung lamig kasi tubig yan eh. Tapos sobrang lamig pa. Hypothermia talaga abot mo dyan. Tapos ito tingnan nyo yung mga trees. Ang ganda siguro nito kapag cherry blossom, no? Oh my goodness. Ay guys, may din glass bridge. Ayan yung tinatapakan ko. Glass yan Tawid tayo hanggang doon sa dulo. Ayan, malapit na tayo. Ito si ate. Lang yata si ate tumatalon-talon. Nakakatakot na nga. Finally guys, nakatawid na tayo ng suspension bridge. And ito yung itsura niya guys, dito sa dulo. Ayan. Wow. Ang dami pa rin mga tumatawid na tao from there to here. Ayan. So, yan. Ang ganda Ito yung last stop ng aming tour. Etong Mahjong Lake. And actually guys, kapag binook nyo yung DMC, maraming option doon. Pwedeng DMC lang, pwedeng may kasamang Mahjong Lake. Tapos meron pang isang lake doon guys Hindi ko na matandaan yung name. Pero ayan, eto sinama ko kasi itong Mahjong Lake na to kasi napakaganda ng scenery. Mas maganda siguro to guys kapag ibang season. Pang mga cherry blossom ganyan. Kasi imagine niyo guys yung mga puno sa likod. Ayan 'di ba? Puro lagas. Pero kung cherry blossom yun, ang ganda siguro tignan. Ayun pala guys, pwede pala kayong bumaba kung gusto nyo dito. Maisingit ko lang. Ayan yung ibang mga tao bumababa dyan sa trail na yan. Ayan hanggang dun sa may dulo. Ayan, kung nakikita nyo. Okay guys, so pabalik na ulit tayo and dadaan na ulit tayo dito sa suspension bridge. Ayun ang dami pa rin mga taong papunta dito, gusto mag-hike. Actually ginawa na naman akong photographer nila doon ng mga Koreans na matatanda. Well, nakiusap kasi tapos nang pinicturan ko, ako yung nag-choreo sa kanila tapos sabi ng mga Koreans na matatanda, very good, very good. Sabi ko, okay, come with Actually guys, yung yung ibang part nag-yellow tingnan, lapitan natin. Ayun nag-yellow siya. Diba? Ang galing. Pero guys, date na natin dito and alam nyo ang pinaka hinihintay ko dito sa trip na to mag-snow. So sana naman mag-snow, sana ma-experience ko yung alam mo yun, yung mag-i-snow talaga mismo. Hindi yung may snow na pero sana ma-experience ko din na ayun umi-snow ganyan Kaso wala wala pa. Ang binibigay lang sa atin is sobrang lamig na klima. Ayan look. So ayun guys, mga ilang minutes na lang is babalik na ulit kami sa bus namin. And dito na nagtatapos yung tour namin na DMC plus Mahjong Lake. So ayun guys, again, if you like to book this activity, this kind of activity, again, ilalagay ko na lang yung link sa description para ma-experience nyo din kung ano nga ba yung meron sa DMC, ano nga ba yung history, and what a scenic view of Mahjong Lake and Suspension Bridge. If tatanungin nyo ako, worth it ba? Yes, it's definitely worth it guys. So you must visit this if you're going to Seoul, South Korea. Ay, part pa rin ba to ng Seoul? Yes, I think part pa rin to ng Seoul kasi medyo North Seoul siya If nagustuhan nyo to guys, itong activity na to, i-book nyo rin to sa Klook. Okay? Hi Lizzie, can I get a short period of your time? Yes. Okay. Hi guys! Hi guys! So this is Lizzie.
our best tour guide in this tour. Lizzie, can you invite them to visit this country, Korea? Actually, our agency is Seoul City Tour, and then in this tour, you will go to the borderline between the North Korea and South Korea, and then we are the only one country who are divided after the Second World War too. So, if you have an interest about the history, it's really good tour to get a better understanding about the East Asia and then even South Korea too. So, I highly recommend this tour. She's a very good tour guide, guys. So if in case you book some kind of activities here in Korea, you can look for her via Klook, guys. So you know the drill. You can book any activity via Klook and then you can look for her. Her name is Lizzie. Thank you so much. 감사합니다. See you in Korea.